Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Once again, ito na naman po si Shelly Cots. And yes, napaka-exciting na ang magiging topic natin ngayon kasi i-share ko sa inyo kung ano ba yung mga monthly expenses ko bilang isang live-in caregiver dito sa Israel. And kung nagtataka kayo bakit may mga expenses ang isang live-in caregiver dito sa Israel, panoorin nyo ang video na ito. So without further ado, let's do this. So, ano-ano nga ba yung mga expenses ko? And by the way guys, kahit nasabi na nating live-in caregiver kami po ay binibigyan ng day off. So, depende yan sa usapan ninyo ni employer. Kasi may mga employer na gusto is full stay ang kanilang mga caregiver. Hindi sila mag-off ng 1 month. Meron din namang mga employer na pinapayagan na weekly na mag-off ang kanilang caregiver. So, sa akin po, usapan namin ng aking boss o balabay, ang tawag sa Hebrew, is once or depende, binibigyan din ako ng twice a month na off. So, syempre, ang off dito is 1 night and 1 day. So, ang off ko guys is Friday, Saturday. Lumalabas ako dito sa bahay ng mga around 2:30 ng hapon and bumabalik na ako kinabukasan, Saturday ng gabi at around 7 p.m. So, ang first expenses ko bilang live-in caregiver is yung aking flat rent. Syempre naman, saan ako matutulog, di ba? Saan ako matutulog pag mag-off? Syempre, kailangan ng flat. So, ako, ang binabayaran ko sa flat or ang binayaran ko nung last month is 296 shekels or ipagpalagay na natin nasa 300 shekels. Nandun na lahat yung electricity and yung water bill. So guys, yun yung pinaka-first na expenses ko bilang isang live-in caregiver. And second is yung transportation fee. So, ang usual na transportation dito is by bus or by train. Pero ako, I go by bus. Kasi kung mag-train pa ako, kailangan kong sumakay ng bus dito hanggang train station. Pero kapag magbabas ako, maglalakad na lang ako ng mga 10 minutes, 15 minutes, hanggang dyan sa my station ng bus papuntang Haifa. So, yes, sa Haifa po ako ngayon naka-flat. So, ang pamasahe ko na one way from here to Hoof HaCarmel is around 16 point something, 1650. And from Hoof HaCarmel, guys, sasakay pa ako ng isang bus kasi yung flat usually ng mga kababayan natin is sa Hadar kasi malawak ang Haifa. So sa Hadar tayo, from Hoof HaCarmel sasakay ulit ako ng isang bus and it's kung hindi ako nagkakamali, it's 550. So, ang total, sabihin mo na ng transportation fee is nag-range, one way lang yun guys sa one way. So, sabihin na natin 1650 plus 550, you do the math. You do the math, tinamad ng mag-compute. So, ang ginagawa ko, niloloadan ko yung RAV-CAV ko. Yung RAV-CAV is, yun yung ginagamit na pinang-tatap sa bus kasi yun yung ginagamit na pangbayad sa bus. So, niloloadan ko siya ng 50 shekels monthly. So, depende yan kung kung once or twice akong mag-off. Pag twice akong mag-off, kailangan ko mag-load ng 100 shekels sa aking RAV-CAV. So, ipagpalagay na natin once na off. And then, sa pagkain, syempre guys, pag mag-off, kakain tayo doon ng dinner, breakfast, lunch. Sa flat kasi namin, per room yon. So, kanya-kanyang luto ng pagkain. So, minsan, pag ako, natataon na mag-isa ko lang. So, magastos. So, ang nilalaan ko na budget sa food is 50 shekels. Pero minsan kasi guys, meron yung time na parang nag-crave ako ng mga ibang food, ganyan. Na marami kang gustong kainin and wag mong tipirin ang sarili mo. So, minsan, nilalagay ko na lang na 100 shekels yung expenses ko sa food pag mag-off ako. So, at saka yung isa pa pala guys, load expenses.
may wifi dito sa bahay pero naglo-load pa rin ako monthly. So, ang bayad naman ng load ang load expenses ko naman is 50 shekels a month. Bakit pa ako naglo-load? May wifi dito sa bahay. Ganito yan guys. Minsan, pag nag-o-off, syempre, hindi mo naman madadala yung wifi. Pag mag-o-off ka, kailangan mo pa rin ng data. So, yun, no choice ako kundi mag-load. And sa aking line at ang lowest talaga is 50 shekels na load. Kasi pinatanong ko na kay ate nung pinaload niya ako kung may mas mababa pa sa 50. Sabi nung naglo-load, 50 na lang daw talaga ang pinaka mababa na loading amount. So, yun pa pala yung isang expenses. And then, of course, yung allowance. Ang allowance, parang ang nilalaan ko sa aking allowance is nasa 200. Kasi, wait lang, yung 200 guys, nandyan na yung mga expenses ko din dito. Minsan, pag, kunwari, sa mga personal hygiene, syempre ako yung bumibili sa personal hygiene, kagaya ng napkin, ganyan, yung mga facial wash. Though, ang facial wash naman is hindi siya monthly, pero syempre, diba, pag at least may extra ka or minsan pag may gusto ka ding bilhin, ganyan. So, ang pinaka total, ulitin ko, yung rent is nasa 300, yung transportation fee is nasa 50 shekels, and yung food during off is 100, and yung allowance is 200, tapos yung load is 50. So, magkano na yung total nyon? Ang total nun is around 700 shekels. And once a month lang na off. Paano na yung mga weekly na nag-o-off? Pero guys, magkakaiba yung situation dito. May mga kilala ko na nagpo-full stay sila at hindi na sila nagpo-flat. Kasi gusto siguro talaga nila ng ganung setup. Depende yan sa caregiver. Pero guys, may mga kakilala ako na nagpo-full stay, hindi talaga nag-off, kaya hindi na sila kumukuha ng flat, ganyan. Pero ako kasi, syempre, kailangan din nating mag-rest once in a while para at least naman ma-refresh. Kasi ang hirap mag-work ng 24/7. So, there you go guys. Yun yung mga monthly expenses ko bilang isang live-in caregiver dito sa Israel. I hope guys na na-enjoy nyo itong video at may natutunan ko. Kung may gusto pa kayong malaman na mga topic or anything about being a caregiver dito sa Israel, please feel free to comment below ko. Or kung may mga video pa kayo na gusto nating gawan, kagaya ng mga places dito sa Israel, yung mga culture nila, and everything, please feel free to comment down below. And kung hindi ka pa nakaka-subscribe dito sa aking channel, i-click mo na yung subscribe button, like, and i-share mo na din yung video na ito sa mga friends mo. Thank you so much guys sa panonood, and I'll gonna see you again on my next one. Bye!